James 1:2-3. Mga kapatid ko, arin ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nangapapasa sa iba't ibang pagsubok sapagkat nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiyaga. Bakit nga ba may pagsubok sa buhay? Madalas itong tanong kapag tayo'y nahihirapan, nasasaktan o nalilito. Ayon sa James 1:2-3, ang pagsubok ay hindi aksidente at hindi rin parusa. May mas malalim itong layunin sang paalala na ang buhay pananampalataya ay hindi palaging madali, ngunit laging may saysay. Sinasabi ng talatang ito na dapat nating ituring na kagalakan ang pagharap sa iba't ibang pagsubok, hindi dahil masaya ang sakit, kundi dahil may bunga ang bawat hirap, parang apoy na dumadaan sa ginto hindi para sirain ito, kundi para linisin at patibayin. Kapag sinusubok ang ating pananampalataya, doon ito tunay na nakikilala. Madaling maniwala kapag maayos ang lahat. Pero sa gitna ng problema, doon nasusukat kung gaano kalalim ang ating tiwala sa Diyos. Ang pagsubok ang salamin ng ating pananampalataya. Ayon pa sa mensahe ng James, ang bunga ng pagsubok ay pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay kakayahang manatiling matatag kahit mabigat ang dinadala. Hindi ito bigla ang dumarating, hinuhubog ito sa paulit-ulit na pagharap at pagbangon. Sa totoong buhay, ang pagsubok ay maaring anyo ng problema sa pamilya, paaralan, kalusugan o pangarap. Minsan pakiramdam natin nag-iisa tayo. Pero sa bawat pagsubok, may tahimik na gawain ng Diyos sa ating puso. Ang pagsubok ay hindi tanda na iniwan tayo ng Diyos. Sa halip, ito'y patunay na may ginagawa siyang mas malalim kaysa sa ating nakikita. Habang tayo'y nahihirapan, siya naman ay naghahanda ng mas matibay na pagkatao sa atin. Kung walang pagsubok, mananatiling mababaw ang ating pananampalataya. Ngunit dahil sa pagsubok, natututo tayong magtiwala hindi lang sa sariling lakas, kundi sa biyaya at gabay ng Diyos araw-araw. Bilang narrator ng channel na ito, gusto kong ipaalala sa iyo, ang pinagdadaanan mo ngayon ay hindi sayang. May aral, may paglago at may lakas na unti-unting nabubuo sa loob mo kahit hindi mo pa ito ramdam. Huwag mong sukuan ang proseso. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, pero siya ay tapat. Ang bawat luha, bawat panalangin, at bawat pagtitiis ay binibilang at may patutunguhan. Kaya sa susunod na may dumating na pagsubok, alalahanin ang James 1:2-3, hindi man natin maintindihan agad ang dahilan. Maaari tayong magtiwala na ang pagsubok ay daan tungo sa mas matibay na pananampalataya at mas makabuluhang buhay. Tandaan natin, hindi pare-pareho ang pagsubok ng bawat tao. May kanya-kanya tayong laban sa buhay, pero pareho ang layunin ng Diyos. Ang palakasin tayo sa paraan na kailangan natin. Minsan ang pagsubok ay sagot din sa panalangin. Humihingi tayo ng lakas, tapang o tiyaga, at ang ibinibigay ng Diyos ay sitwasyon kung saan matututuhan natin ang mga iyon. Sa gitna ng hirap, natututo tayong maghintay. Ayon sa James 1:2, sinasabi na dapat nating itanghal na kagalakan kapag dumaraan tayo sa iba't ibang pagsubok. Hindi ibig sabihin nito na masaya ang sakit o hirap, kundi ang pananaw ng mananampalataya ay higit sa kasalukuyang problema. Nakikita niya ang layunin ng Diyos sa likod nito. Ang pagsubok ay maaaring dumating sa maraming anyo problema sa pamilya, kakulangan sa pera, pagkakasakit, o panghihina ng loob. Ngunit malinaw na sinasabi ng talata na hindi iisang uri lang ang pinagdaraanan ng mga Kristiyano. Iba't iba ito, at normal itong bahagi ng buhay ng pananampalataya. Kapag sinabi sa James na ituring itong kagalakan, ang tinutukoy ay ang kagalakang may pag-asa. Ito ay kagalakang nakaugat sa paniniwala na ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng sakit. Ang pagsubok ay hindi aksidente. Maaring gamitin ito ng Diyos para sa paglago ng espiritu. Sa James 1:3 ipinaliwanag kung bakit. Dahil ang pagsubok ay nagbubunga ng pagtitiis. Ibig sabihin, ang pagsubok ay parang proseso ng paghubog may bunga. Hindi ito walang saysay, may tinuturo ito sa puso, at may binabago ito sa karakter. Ang salitang pagsubok sa pananampalataya ay nagpapahiwatig na ang pagsubok ay parang pagsusuri o testing. Katulad ng ginto na sinusubok sa apoy para mapatunayan ang dalisay nito, ang pananampalataya rin ay sinusubok para mas makita kung totoo, matibay at lalong lumalalim. Kapag natututo tayong magtiis, mas nagiging matatag tayo sa harap ng hamon. Ang pagtitis ay hindi simpleng pagpapanggap na okay, kundi patuloy na pagtayo sa Diyos kahit mahirap. Ito ang uri ng pananampalatayang hindi basta natitinag kapag may problema. Mahalaga rin na tandaan na ang pagsubok ay hindi tanda na iniwan tayo ng Diyos. Sa halip, maaring ito ay tanda na pinapalakas tayo. Maraming beses sa Biblia,
Ang mga taong ginamit ng Diyos ay dumaan muna sa pagsubok hindi para sirain, kundi para ihanda. Ang kagalakan sa pagsubok ay nagmumula sa kaalamang may hangganan ng hirap. Ang pagsubok ay may panahon at may layunin. Ang Diyos ay hindi basta nagpapahintulot ng sakit ng wala, siyang ginagawang kabutihan sa huli bagkus. Siya ay gumagawa ng paghubog sa loob natin, sa praktikal na buhay. Ang James 1:2-3 ay paalala na sa halip na tanungin agad ang bakit ako, maaari nating tanungin ang ano ang itinuturo ng Diyos sa akin. Ang pagbabago sa tanong ay nakakatulong upang ang puso ay lumipat mula sa panghihina patungo sa pagkatuto at pag-asa. Sa kabuuan, ipinapakita ng James 1:2-3 na ang pagsubok ay may kakayahang gawing mas matibay ang pananampalataya at magbunga ng pagtitiis, kaya ang Kristiyano ay inaanyayahang magkaroon ng pananaw na ang sakit ay hindi wakas, ito ay bahagi ng proseso kung saan ang Diyos ay lumilikha ng mas matatag, mas malalim, at mas mature na pananampalataya.